Ang malagim na aksidente sa Italaro, 1967, panimula. Noong umaga ng Enero 6, 1967, dalawang bus ng Batangas Laguna Tayabas Bus Company, BLTBCU, na mula sa Batangas patungo ng Ternate, Cavite ang nahulog mula sa tulay ng Italaro na nagbunga ng biglaang kamatayan ng O Antayun pasahero sa mismong lugar na kinaganapan at 58 na seryong nasaktan. Ang pangyayaring ito sa loob ng maraming dekada ang itinuturing na pinakagrabeng aksidenteng pangsasakyan lupa sa kasaysayan ng daigdig. Sa matagal na panahon ay nakalagak lamang sa aking personal na pag-iingat ang kahalagahan ng pag-aaral ng aking mga estudyante mula sa kursong Doctor of Veterinary Medicine, ang nagbigay daan upang muli kong i-encode ang kanilang pag-aaral para sa kapakinabangan ng mga nais na magkaroon ng preliminaryong impormasyon sa aksidente sa Italaro. Isinayos ko nilayan ng mga bagong impormasyon ang ilang bahagi ng kanilang naging pag-aaral. Ang Italaro ay isang baryo sa Indang, Cavite at ang ilog sa timugang bahagi nito ay siyang nagsisilbing hangganan nito sa bayan ng Mendez, Cavite at noon ay idinugtong lamang ng isang tulay na kahoy na mayroong reinforcement na bakal. Noong Enero 6, 1967 ay nagkaroon ng isang aksidente ng buong Pilipinas at maging sa ibang mga bansa. Nasa lugar na ito, na ikinagimbal-ging laman ito ng ibang mga periodiko, katulad ng The Manila Bulletin, The New Evening News, The Saturday Mirror, The Philippine Herald at iba pa. Ang pangyayari sa lalawigan ng Batangas ay mayroong pangkat ng mga tao na nagsasagawa ng taunang panata para magtungo sa kapistahan ng Santo Nino at 3 hari sa bayan ng Ternate, Cavite. Noong madaling araw ng Enero 6, 1967 ang pangkat na ito ng mga deboto mula sa Atangas ay nangag-ipon-ipon sa kanilang mga bayan para maghanda sa pagtungo sa Ternate, Cavite upang magsagawa ng taunang pagsisimba sa nasabing lugar. Ang konvoy ng sasakyan mula Batangas ay binubuo ng 54 hanggang 57 na mga bus na nagkaipon-ipon naman sa crossing ng Tagaytay Mendez Road. Nang ang convoy ay nakarating sa Tagaytay City sa ganap na 7:30 ng umaga at sinamahan sila ng constable na si SGT Dionisio Doro ng 212 PC Company. Sa ganap na ika-7:35 ng umaga, 5 minuto makalipas ang sandaling pagtigil sa Tagaytay Mendez Road, umalis ang convoy patungo sa Indang. Isa sa bus ng Bultvo 522 na minamaneho ni Antonio Lontok, 55 taon, ay umuna sa iba pang sasakyan, overtake, na naging sanhi ng pagluwag ng preno ng bus. Nang nasa palikong bahagi na ito, malapit sa tulay ng Italaro, ay bumangga ito sa bus #318 na minamaneho ni Lolito de Castro. Sa lakas ng pagkakabangga sa likuran, nawalan ng kontrol ang bus #318 at nahulog sa bangin na may lalim na 140 talampakan, at sinundan din ng pagkahulog ng bus #522. Marami ang namatay sa dalawang bus na nahulog dahilan sa mga bakal na nabaluktot at mga punong kahoy sa nasa lugar na tumama sa ibang parte ng katawan ng mga nasawing pasahero. Ang pagsagip sa nasaktan at pagkuha sa mga bangkay sa sobrang lalim ng bangin ay nahirapan ang mga sumaklolo, katulad ng mga mamamayan sa lugar, pulis, at mga military sa mga biktima. Nahirapan din sila na makasaklolo ng biglaan dahilan sa mabato at maraming puno sa pagbaba ng bangin. Ang pagkuha sa mga biktima ay ginamitan ng lubid at kaing na hinahatak pataas sa tulay. Iniuna ang mga sugatan na dinala sa ibang pagamutan sa Cavite at pagkatapos ay ang pag-aahon ng napakaraming mga bangkay. Tumulong din ang Philippine Air Force at US Navy na nagdala ng helicopter sa Italaro. Ngunit 6 na oras na ang nakalipas ng ito ay dumating at halos lahat ng biktima ay naiahon na sa bangin. Marami sa mga nasugatan ang nasa kritikal na kalagayan, nagkulang ang mga gamot sa mga ospital na pinagdalhan sa mga ito. Humingi ng tulong ang mga lokal na pamahalaan sa Department of Health at iba pang ahensya ng gobyerno pangasyonal.
upang mabigyan sila ng mga panlunas sa mga biktima. Subalit dumating lamang ang mga tulong pagkatapos ng isang araw at ang mga ambu ng 1 oras 30 minuto ng hapon ng Enero 7, 1967 squared isang araw at kalahati matapos ang trahedya. Lansya ay dumating naman. Dahilan sa sobrang kabagalan ng aksyon, ang mga kamag-anakan ng mga biktima ang gumawa ng paraan upang mailipat ang mga nasaktan sa Maynila kung saan may magandang pasilidad ang mga hospital. Pagkatapos ng malagim na aksidente, ay pinag-utos ni Brig. General Manuel Yan ang 2nd PC Zone Command sa Batangas PC na hanapin ang isa sa mga driver ng bus na nahulog sa bangin. Naaresto ang driver na si Lolito De Castro ng baryo Kumintang Ibaba, Batangas. Si De Castro ay isa sa mga nakaligtas sa investigasyon ni Col. Rizalino Garcia, Cavite PC Commander, na pag-alaman na si De Castro ay nakatalon sa sasakyan nang hindi na niya makontrol ang bus. Batay sa pulisya, si De Castro ay nagtago sa baryo malapit sa kanyang tahanan. Kinasuhan si De Castro ng multiple homicide at multiple physical injuries through reckless imprudence. Dinakip siya sa Buenif Clinic sa Batangas kung saan siya ay nagpapagamot sa natamong sugat. Sinabi ni De Castro na siya ay nagtago dahilan sa takot sa mga kamag-anakan ng biktima na gantihan siya ng mga ito. Bilang bahagi ng pananaliksik sa aksidente sa tulay ng Italaro noong Enero 6, 1967 ay tinangka ng mga nagsasaliksik na hanapin ang mga tao na nakaligtas sa nasabing aksidente. Sinaliksik ng mga nagsasaliksik ang maaring kinaroroonan ng mga ito at nagkapalad na makapanayam ang isa sa mga nakaligtas sa nasabing aksidente, si Felipe Rotairo, Tubong Banilad, Nasugbu, Batangas. Kasama ang kanyang pamilya sa mga debotong sisimba sa kapistahan ng Santo Nino at 3 hari sa Ternate, Cavite sa araw na maganap ang aksidente. Kasama ang pamilya naming sa mga debotong sumisimba sa tuwing kapistahan sa Ternate, Cavite. Umalis kami ng umaga sa aming lugar, kasama ang aking ama na si Felix Rotairo, ang aking ina na si Maura Sobremonte Rotairo na kasalukuyang 6 na buwang buntis, ang aking asawa na si Guillerma de las Alas, ang 4 kong kapatid na lalaki na sina Rufino, Florentino, Renato, at Luisito, at ang isa kong kapatid na babae na si Paulina. Samantalang naiwan sa aming bahay ang 2 ko pang kapatid na sina Crispin at Eliseo Rotairo. Isa sa driver ng bus ang aking ama na si Felix Rotairo, subalit hindi sa kanya kami nakasakay kundi sa bus nasa unahan niya. Pagdating naming sa crossing Mendez at bumaba ang kapatid kong si Paulina upang lumipat sa bus na minamaneho ng aking ama. Hindi sanay sa mga dinadaanang lugar ang driver ng bus na aming sinasakyan, ngunit hindi kami nabahala sa pagmaaring maligaw dahil maliit lamang ang pagitan ng at hindi kami bawat bus. Mabilis? Ang pagtakbo ng mga sasakyan dahilan sa walang sagabal sa dinaraanan. Dahilan sa maliit nga ang distansya ng bus na aming sinasakyan sa nasa unahan, ay hindi na naagapan and gaming driver ang biglang paghinto preno ng bus na nasa aming unahan. Ninerbiyos ang driver ng aming sinasakyang bus, kaya bago mahulog sa banginan, gaming sinasakyang bus ay tumalon palabas at tumakas ang gaming driver. Kitang-kita ng aking ama ang buong pangyayari dahil nasa likuran lamang naming ang bus na kanyang minamaneho. Nang may hinto niya ang minamanehong sasakyan ay agad siyang tumulong sa mga rumesponde sa pagliligtas sa mga nahulog na pasahero. Noong makababa na ang aking ama sa ilalim ng tulay ay agad niya kaming hinanap. Nauna niyang nakita ang aking kapatid na si Florencio na tumilapon sa damuhan. Nang ililigtas na ng aking ama si Florencio, ay nagsisigaw ako ng "Ama, ako muna," dahil malapit nang bumagsak ang isang bahagi ng nasirang bus sa aking kinatatayuan. Tumakbo ang aking ama ng papalapit sa akin at agad akong binuhat papalayo. Dinala niya ako sa tani ni Florencio. Nang kausapin niya ito ay hindi na ito gumagalaw. Kinabahan kami ni ama hanggang mabatid naming na ito ay patay na. Nakita naming papalapit ang sa mga rumesponde at buhat nito ang aking kapatid na si Luisito na 4 na taong gulang.
Duguan ito ngunit, may malay pa at umiiyak. Nakipag-unahan ang aming ama sa mga sasakyang nagdadala sa hospital. Nang maisakay ako sa helicopter ay tuluyan na akong nawalan ng malay sanhi sa sakit na aking nararamdaman. Nang magkaroon ako ng malay ay nasa Philippine General Hospital na kami. Ang tiyuhin ko ang aking namulatan, nalaman ko. Namatay ang aking ina, asawa at 3 kapatid na lalaki. Sinabi rin niya na malubha ang kalagayan ng aking kapatid na si Luisito na hindi pa noon nagkakamalay. 3 mahabang araw pa ang nagdaan bago ito nagkamalay. Inabot ito ng 6 na buwan bago gumaling. Makalipas ang 3 taon, namatay ang aking ama. Sa akin tumira si Luisito, napansin naming kakaiba ang kilos nito sa mga edad niyang mga bata. Hindi makausap, hindi rin pa, ginusto ang mag-aral at makihalubilo sa ibang mga tao. Nang patingnan naming sa hospital ay nalaman naming na naapektuhan ng nangyaring aksidente ang kanyang utak. Mga kwento ng mga nakasaksi sa Indang. Isang matanda na kinapanayam, Indang. Noong Enero 6, 1967 sa ganap na 11 oras 30 minuto ng umaga. Matapos ang aksidente, mayroong lumapit na mag-asawa sa kanyang tindahan. Ang mag-asawa ay nanghihingi ng damit dahil ang kanyang kaawa awang anak ay sira-sira na ang damit. Ang anak ng awang anak ay sira-sira na ang damit. Ang anak ng mag-asawa ay isang dalagag asawa ay isang dalaga na nakasama sa pagkahulong bolt ko, at ang mag-asawa ay tila mababaliw sa sinapit ng kanilang anak. Enero 6, 1967 sa ganap na ika-9 ng gabi, Indang. Sa mga oras na ito ay tumigil ang isang truck sa harap ng kanyang tindahan. Ang driver at kasama nito ay bumili ng sigarilyo, tinapay at inumin. Sa kanila, nalaman nila na ang truck na ito ang naghahakot sa mga labi ng biktima. Sinabi ng driver na ang mga bangkay ay wala ng saplot at iba ay nagbibigay na lamang ng kumot upang ibalot sa mga labi, ngunit kulang pa rin. Magmula nang tumigil ang truck ay nakaamoy na sila ng napakalansang amoy na nagmumula sa dugo ng nagkalasog-lasog na katawan ng mga biktima. Hanggang dito na lang ang ating pagtatalakay. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-like sa ating mga video at pag-subscribe na din upang lagi tayong updated sa ating new upload. Maraming salamat.